Magandang araw sa inyo. Nagbabalik ang inyong mga makabayang doktor para magbigay ng mga health tips na pang-araw-araw. Ito po si Doc Willie at si Doc Liza Ong. Ang topic ko ngayong araw na ito ay tungkol sa pagtatae. Ang ibig sabihin, yung pagdumi ng 3 beses o higit pa sa buong maghapon, pero yung dumi ninyo malambot o kaya watery, parang tubig, tapos may kasamang hilab ng tiyan, pagsusuka, lagnat, at minsan merong dugo. Ano yung mga sintomas na dapat nating bantayan sa mga adults o sa mga malalaki na? Yung uhaw, hindi na umiihi or very dark na yung kanyang pag-ihi, tapos parang pagod, tsaka very dry yung balat. Sintomas naman na babantayan natin sa mga sanggol at sa mga bata, sa mga nanay ha. Importante to. Tuyo na yung dila at bibig. So mapapansin nyo, tuyot na yan, nagbabalat na, walang luha, hindi na nababasa yung lampin sa loob ng 3 oras. May lagnat, lubog yung mata, iyak ng iyak, at kapag pinindot mo yung balat, ayaw nang bumalik. Yung balat dito sa may tiyan, dun po tinitignan yan. Pag napansin nyo yun, kailangan dalahin na natin yung matanda or adult at yung mga bata sa emergency room or sa ospital. Ngayon, meron tayong mga, di ba minsan pag pumunta tayo sa isang lugar, bigla tayong magtatae. So, last time, ang dami kong kasabay sa emergency room. So, tinanong ko sila pala mga balikbayan, mga OFW, na matagal sa ibang bansa nagtatrabaho at bumalik dito. So, kawawa naman sila na emergency room sila kasi nagtatae sila. So, ano yung mga tips natin tungkol sa pagtatae? Lalo na kung galing kayo sa ibang bansa. Kasi kung galing kayo sa Amerika, sa Europe, malinis talaga doon. Kahit Pinoy kayo, pagpunta nyo dito sa Pilipinas, maninibago kayo. So, eto po yung mga kasabihan natin. Sabi nga, boil it, pakuluan mo. Cook it, lutuin mong mabuti. Peel it, ang kainin mo yung mga nababalatan, yung may balat. O kaya, pag wala doon sa mga yon, kalimutan mo na, forget it. So, ang tips natin, pagkakain, at pag nagpe-prepare ng food, hugasan mabuti yung kamay. Matagal na paghuhugas, sabon, banlaw, yung mga sangkalan gamit sa pagluluto, kutsilyo, na ginamit doon sa mga hilaw na pagkain, tulad ng karne, isda, huhugasan mabuti, pwedeng isang kutsarita ng chlorine bleach sa isang quart ng tubig. So, hugasan nyo. Tapos yung mga tuwalya sa pinggan, katulad ng mga ganito. Tapos yung mga sponges, yung pang sa plato, yung panghugas sa plato. Maganda yan, binabanlian pagkagamit. So, yan, red siya, babanlian natin. Kasi dyan tumitira yung mga bacteria o yung mga mikrobyo. So, i-sterilize natin o banlian natin sa mainit na tubig. Pangalawa, syempre, paghiwa-hiwalayin natin yung mga, ito po yan, ito yung sinasabi natin, Yan, ito yung mga pinapaliwanag ko. Hugas kamay. Yan, huhugasan natin mabuti yung kamay. Huhugasan din at isa-separate. Iba yung gamit o sangkalan para sa mga karne, isda. Iba naman yung para sa prutas at gulay or dun sa mga salads. Huwag pagpapalitin, huwag paghahaluin. Pangatlo, kapag kayo ay merong pagkain, kapag 2 hours na, ilagay agad sa ref, at kung hindi nyo pa rin kakainin sa loob ng 4 na araw, pwede ninyong i-freezer. Kung bibili naman kayo sa malayo, minsan kasi gusto natin pupunta tayo sa mga probinsya, bibili tayo ng mga, halimbawa, punta kayong Tagaytay, doon nyo gustong bumili ng karne, magdala kayo ng cooler na may ice, para pagbalik nyo sa Maynila, hindi nasira yung binili nyong karne. Kasi syempre, minsan gusto natin doon tayo namamalengke o doon sa mas malayong lugar dahil mas mura doon. Tandaan, cooler na may ice. Tapos, lulutuin mabuti. Kailangan lutong-luto yung mga pagkain. Napaka-importante nun, Tsaka sana yung mga kakainin ninyo,
may mga balat katulad nito. So, ito naman yung mga tips natin para hindi rin tayo magtae, Ayan. Huwag po tayong iinom ng galing sa gripo o kaya hindi natin kilalang bottled water, hindi natin alam kung talagang malinis yon. Sa iced tea kasi hindi natin alam kung anong ginamit na tubig at ice. Siyempre, ang mga gatas na hindi pinakuluan, delikado yon. Yung yelo, sana purified ang tubig na ginamit. Pero, so wag nyo itong iinumin kapag kayo ay nasa ibang lugar na hindi nyo kilala yung lugar na yon. O minsan nga kung galing kayong abroad at papunta kayong Pilipinas, ingat tayo sa mga ganito. Tapos yung mga kilawin o yung mga undercook o hindi gaanong lutong pagkain, iwas dyan. Alam nyo, iwas din kayo sa mga salad. Marami akong mga balikbayang kamag-anak nagtais sa salad, iwas tayo dyan. Tapos yung matagal na pagkain na nakahaya lang dyan sa mga turo-turo, pag hindi mainit, delikado po. Tsaka syempre yung mga shellfish na galing sa hindi natin alam kung saan siya nakuha, delikado rin kasi baka magtai kayo. Tapos yun nga yung mga vegetables na high water content, yung mga nasa salad. Tsaka yung mga nabibili na sa tabi-tabi, ingat lang. Tapos, ang mga pwede nyong kainin o inumin, syempre, pakuluan ninyo yung inyong tubig o kaya branded, yung bibili nyong bottled water. Ang pinaka-safe, mainit na tsaa at mainit na kape. Kasi talagang kumukulo yan Hindi mabubuhay ang mikrobyo dyan. So, pag ganon, medyo safe kayo doon. Yung mga debote na wine at beer, hindi naman natin sinasabing uminom nun, pero safe yon. Tsaka yung talagang bagong lutong pagkain, tsaka yung mga prutas na may balat. Kasi safe ka kapag may balat yun Hindi pa expose yun. Katulad ng banana, dalandan. Yan yung mga gusto nating kainin ninyo para iwas, para pagbalik nyo dun sa inyong lugar, hindi kayo na ospital. Okay, Doc Lisa, salamat sa mga tips mo. Ako naman magbibigay ng tips. Ang ganda ng mga marami ka pang ituturo mamaya. Yes? So, ikot muna tayo dito. Papakita natin yung sinasabi ni Doc Lisa ng mga bacteria ng pagtatae. Okay? So, meron tayong mga bacterial infections, di ba? Ito yung itsura ng bacteria, nakikita nyo. Kaya pag meron tayong nakain na panis o hindi malinis, magtatae tayo. Paano pumapasok yung bacteria sa pagkain? Yan, sa bibig. Sa bibig ng tao. Tapos pag nakain mo yung pagkain na may sira, pupunta hanggang tiyan. Pakita natin yung mga bacteria. Ito yung common bacteria, Doc Lisa. Pakita natin. E. coli. Okay? Di ba? May mga infection. Ito, infection sa ihi. Pwede rin magtae. Ganito itsura ng bacteria, E. coli. So, ang tinatamaan nito, itong mga large intestine. Yan, pati small intestine. Tatae kayo, sasakit ang tiyan. Iba, madidehydrate pa. Bukod sa E. coli, ang common din to, salmonella. Salmonella, typhoid fever, yan, typhoid. Nagtatae, enterocolitis, yan itsura ng bacteria. So, ano tinatamaan? Tiyan din. Same din. Ito rin yung mga effects. Tapos, ito yung itsura ng bacteria. Papakita natin. Hindi natin nakikita yan, pero nasa pagkain, di ba, Doc Lisa? Pag mga 2 hours, 3 hours na napapanis na, parami na ng parami yung bacteria. At naglalabas sila ng lason. Ayan, may lason silang nilalabas. Yan yung delikado. Yan din yung nagkukos ng mga enterotoxins o lason na tinatawag. Lalo na nagkukos ng pagtatae. Yes, yung mga botcha, di ba? Yung mga pagkain na hindi na freeze. Mga double dead food. Yan ang mga delikado. So, paano nakakamatay, nakaka-cause ng diarrhea? Meron din namamatay dahil sa pagtatae. Ganito yung itsura niya. Ito yung mga bacteria. Ito, 3 ways bacteria causes damage sa atin. So, nasisira yung tissue ng katawan natin. Paano nasisira? Ito, papakita natin. Ito yung bacteria, kulay yellow.
Tapos yung yellow bacteria, maglalabas siya ng toxin. Ito yung lason nilalabas niya, kulay blue. Yung mga blue na nakikita nyo, yan ang toxin. Tapos tingnan nyo nangyari sa laman ninyo. Ang dapat normal na laman, ganito, flesh. Ito, tingnan mo, naagnas siya. Nasira itong laman, no? Nasira, namula. Parang kinakain yung laman. So yung toxin, parang tinutunaw yung laman natin. Mamamaga, mamumula. Yan ang nangyayari. Okay? Minsan naman, may ibang bacteria nagkakos ng blood clot. Ito ang delikado. O iba naman to. O sa ibang sakit, pwede mamuo yung dugo sa loob ng katawan. Ayan, o. So, ang dugo natin, dapat ito yung blood vessel natin. Ganda ng blood vessel, ganda ng blood flow. Yan yung mga red blood cells. Pero dahil may bacteria, ito yung bacteria, yellow, naglabas ng toxin, pumasok sa cellula. Nako, nagdikit-dikit, oh. Kita mo, napakasama. Pinagdikit-dikit niya ang ating red blood cells. Yan, nagdikit. Nagbuwan dugo. Pwede ma-stroke. Pwede masira yung paa. Pwede magbubo. Delikado po yan. So, tawag dyan intravascular coagulation. Bacteria din yan. Pero not necessarily galing sa mga pagkain. At iba namang cause ng bacteria, ito parang sepsis na to, nililik, binubutas niya yung mga cellula natin, yung mga vessels natin, sinisira niya. Yan, oh. So ito yung mga arteries natin, pinapakita ko itong mga arteries. Ayan yung bacteria sa lobo, nakapasok siya. Paano? Pumasok ito sa bacteria, tapos yan yung toxin. Sinira niya yung dingding ng artery natin, ng mga capillaries. Lumabas tuloy ang tubig. Yan, oh, lumabas, oh. Lumabas yung tubig at yung mga laman nasa loob ng arteries, capillaries, lumabas. Yan. Ano mangyayari pag lumabas? Babagsak ang blood pressure, mawawalan ka ng dugo. Babagsak yung blood pressure, pwede ka rin magmanas. Ha? So, yan ang mga... Ito iba't ibang klaseng bacteria na meron na pwedeng tamaan. Pero ang topic natin ngayon ay mainly bacteria sa tiyan, E. coli, tapos bacteria ito dahil sa maduming pagkain. Kaya tuturuan natin kayo ng tips para hindi pumasok itong mga bacteria sa kinakain ninyo. Ha? Kasi hindi nyo nakikita, magugulat na lang kayo. Ay, nagtain na pala ako. Nagtain. So, salamat sa panonood, salamat sa pag-share para maraming makanood. Yes, Doc Lisa? Pakita natin itong mga na-prepare natin bacteria. Ito na, Lisa. Prepare na ako. Sige. Yan. So, sino ba mahilig kumain ng street food? Yan, mahilig kumain ng street food. So, maganda itong ginawa isang diagram na ating kaibigan, si Dr. Gerald Belandres. Sige, pakita natin. No? So, pag kumakain kayo ng mga street food, katulad nito, yan, mahilig sa isaw, sa mga Betamax, pwedeng makakos ng damage sa ating atay, liver. Bakit liver? Siyempre, pag maraming street food, masyadong matataba kasi yan. Mataas ang cholesterol. Mataas ang cholesterol nitong mga laman loob eh. Mga organs kasi yan. Kaya magkakos ng fatty liver. Kaya kung magtataka kayo, bakit kayo may fatty liver, ba't tumataas yung cholesterol, wag na magtaka kasi mahilig kayo sa mga street food. Yan, o. Tapos hindi pa ganun kalinis. At pag hindi malinis, ang kinakain mong mga pagkain sa kali, pwede mag-cause ng hepatitis A. Hepatitis A sa maduming pagkain, naninilaw kayo bigla. Diba? So, kailangan malinis. Pero, paano natin malalaman kung malinis o hindi? So, yan liver damage dahil sa pagkain sa tabi-tabi sa mga tusok-tusok. Pangalawa, pwede rin tamaan ng puso. Ito yung heart to. See? Ano yung masama sa heart? Kung maraming balat. Siyempre, yung balat ng chicken, nandyan lahat ng cholesterol. Diba? Chicken neck, ang daming balat niyan talaga. Okay? So, very high levels ng cholesterol. Minsan yung, ano ba yung kwek-kwek? Itlog, diba? Itlog. Oo. Pwede naman 1 egg a day, pero hindi yung 5 kakainin mo, 6, diba? Tapos pinirito pa yon, Pinirito may pa. butter pa yon, sa labas may harina. Ang problema pa sa mantika, sa street food, paulit-ulit. Alam nyo, bawal ang mantika na inuulit-ulit. Pag inulit-ulit mo,
pwede mag-cause ng cancer according to some studies. So, ang mantika, siguro 2 ulit lang, 3. Hindi pwede ulit na ulit. At mataas sa uric acid. Sobrang taas sa uric acid sa joints. So, ito yung mga pakita mo dyan. Kasi lamang loob eh. Lamang loob di ba? Baka magka-gout kayo. Kita mo to, tuhod. Pag sumasakit ang tuhod, kumain na rin sa tabi-tabi. Nako, ito ang iiwasan natin. Barbecue. Mahilig mag-ihaw, yan, masarap, barbecue, lalo na yung sunog, di ba? Ang sarap ng sunog. So, ang sunog na barbecue, proven na yan, it can cause colon cancer. Maraming namamatay na Pilipino sa colon cancer. Isa yan dahil sa pagkain ng mga nasunog na pagkain, puro barbecue. Hindi lang street food, basta barbecue, yan ang cause. Number 2, number 3, cause of death, ang colon cancer. At syempre, ang pinaka-delikado ay pagtatae, yung pinakita ko kanina, di ba? E. coli, salmonella, kasi baka hindi ganun kaluto, di ba? Hindi ganun maganda pagka-prepare, kaya sasakit ang iyong tiyan. Okay? Ingat tayo sa street food, Yan. Ito, Doc Lisa. Pakita mo naman yung sa refrigerator, tamang pag-prepare. Yes. So, ito next. So, magbibigay naman tayo ng tips. Alam ko, tayo mga Pinoy, napakahilig sa ref. Tapos, naku, kapatid ko na lang, guilty dito. Pinupuno mabuti yung kanyang ref. Punong-puno. Sabi ko nga, naku, uminit na ang temperature niyan. Yung mga importanteng pagkain, baka hindi na siya nalalagyan ng lamig. Kasi lahat na lang ng bote, nandun, ketchup at kung ano-ano pa, nilagay na lahat doon. So, sa pag-store natin o pagtatago ng mga pagkain, ito yung mga guide natin. Siyempre, pagdating sa freezer, yan, kailangan yung mga freezer natin ay hindi punong-puno. Yan, medyo maluwag siya. Yan. Yung mga... Lalagyan mo rin ng label, di ba? Oo. Yung mga pin-repair mo ng mga soup, ng mga naka-jars, yung mga nakabote, siya yung pinaka-ibabaw. Gusto mo nasa ibabaw siya para safe siya, hindi siya malalagyan ng mga katas nung mga sariwang manok at karne. So, siya dapat yung unang-una. Tapos, ito freezer to. So, nandito naman ngayon yung iyong mga karne. Ayan. Karne, Minsan, sariwang karne, Doc, sariwang isda, sariwang manok. Minsan, Doc Lisa, di ba yung karne, baka 6 na buwan na, nandun pa rin Oo, tsaka maganda, lagyan nyo ng petsa. Kailan nyo binili? O kaya itong mga soups ninyo na ginagamit ninyo unti-unti, alagyan nyo ng petsa, kailan nyo ginawa? Tsaka hati-hatiin nyo, wag masyadong maraming sa isang lalagyan para hindi ka defrost ng defrost. At sa iyo namang refrigerator... Oh yes, ako naman, Doc Lisa. Balik, isa din ang problema minsan, pag sobrang luma na yung pagkain, ang nangyayari, minsan nade-defrost, nawawalan ng kuryente. Oras na made-defrost kayo, every time na made-defrost ang refrigerator, so mawawala yung lamig, parami ng bakterya yan. Parami. So, defrost, 6 months na yung pagkain, parami yung bakterya. Pag niluto mo, kahit iluto mo minsan, hindi namamatay yung bakterya. Yes. So, mas maagang kakainin, mas maganda. So, konti-konti lang ang pamimili ha, huwag masyadong marami kasi para hindi umabot ng buwan. Tsaka tignan nyo kung nagiging kulay berde na. Pagdating naman sa inyong refrigerator, sa ibabaw yung mga butter, yung mga eggs, yung mga milk para hindi sila matutuluan. Kung meron kayong tinoto o yung galing freezer na gusto nyo nang lutuin, medyo sa bandang baba siya para hindi siya makatulo o makakontaminate ng ibang pagkain. At doon sa pinakailalim, doon ang prutas at gulay. Ito yung mga sariwa ninyo. Di ba may lagyanan talaga na parang cabinet doon kasi safe siya doon eh. Ngayon, merong mga bagay. Pag-ingatan din natin, Doc Lisa, yung mga itlog, di ba? Kasi yung eggs pwede magkaroon ng salmonella. Kaya ayon dito, mas maganda doon sa malamig na lugar. Oo, yung itlog ninyo, tignan nyo rin yung petsa. Kung kailan siya mag-expire, may expire date yon. Kaya sana doon kayo bibili sa may nakalagay na expire date. At hindi naaarawan. Sorry na lang, pero nakikita ko sa palengke, laging naaarawan yung mga itlog. So, sana hindi mangyari yon. Kasi doon
nag-grow o Yung nabubuhay salmonella. ang salmonella. Tapos, sa labas, pwede naman itong mga sarado pang mga peanut butter, mayonnaise. Kapag sarado sila, pwedeng sa labas muna. Pero, oras na binuksan nyo sila, doon nyo ilalagay sa ref. Kailangan ilagay na sa ref kapag nabukas na. Pero ang inyong mga rice, patatas, pwede yan lagi sa labas. Ang mayonnaise, pag binuksan na, kailangan nasa ref na eh. Di ba? Oo. Hindi pwede wala. So, yung mga patatas, sibuyas, pwede naman medyo nasa labas siya. So, yun nga, konti-konti lang ang bilhin para hindi nasisira. Yung tamang-tama lang kakainin nyo for the week. Tapos yung prutas natin, para hindi matuyo, pag nabuksan nyo na maganda, tinatakpan sila, di ba? Ng plastic. Di ba? Yung mga glad wrap, Doc Lisa. Oo, pero yun yung mga binuksan nyo na prutas. Oras binuksan ninyo, ilalagay nyo na sa ref. Pero habang di pa bukas, pwede pa rin sila sa labas. Tapos sinasabi nga dito, paghihiwalayin ng sibuyas sa patatas. Kasi minsan itong patatas may toxin din na namumuo dyan, kaya huwag nyo rin itatabi doon sa inyong mga sibuyas. Okay. Para hindi mag-cross-contamination ng tawag. So, ang ganda nito mga ref tips. Ito naman, ang pinaka-summary natin on food safety. Yan, napakaganda. So, number 1, ito, 5 keys to food safety. So, pag nagluluto tayo, laging maghuhugas ng kamay. Yan ang number 1. Ayon sa pag-aaral ng DOH a few years ago, sa mga Pilipino, parang 50% lang ata naghuhugas bago magluto o wala pa. Parang ganun lang kababa. 30 to 50% lang naghuhugas ng kamay. Lalo na galing sa kubeta, tapos hindi maghuhugas ng kamay, magluluto. Doon talaga magtatae. Yun talaga magiging cause ng pagtatae. Yes, Doc Lisa. So, hugas ng kamay palagi. Lalo na kung may sugat ng kamay ninyo. Kung may sugat ang kamay, kailangan baka mag-gloves na lang kayo. Tapos yung kitchen area, paano ba paalisin natin, Doc Lisa, yung mga insekto? Siyempre, daming insekto eh. Merong mga fly paper o kaya yung pangpatay ng langaw. Ako bumibili ako ng fly swatter sa palengke. Talagang pinapatay ko sila. Tapos, number 2, isa-separate natin yung hilaw at sa lutong karne. Yes. Oo. Yung ating mga gulay, prutas, nakabukod doon sa sariwang manok, isda, karne. Kasi pag dinikit-dikit mo siya, pwedeng maghawa, di ba? Mapupunta yung bakterya doon sa hilaw, mapupunta doon sa malinis na pagkain. Kaya yung mga kutsilyo, yung cutting board, di ba? Yung cutting board, napakahalaga yun. Sangkalan. Yung sangkalan lalo na yung mga sangkalan ng mga plastic, mga kahoy, minsan dyan nagtatago yung mga bakterya. Pagluluto, kailangan lutong-luto. Yes, Doc Lisa. Siguraduhin luto. Alam ko masarap ang kilawin sa ating mga Pilipino, pero kung hindi rin lang naman sariwa o bagong galing dun sa dagat, lutuin na lang natin. Pero kung talagang bagong hango sa dagat, pwede natin ikilawin yun. Yes, tapos syempre, hindi mo iiwan yung pagkain na matagal. Pag naghain kayo, mga 2 oras lang, 2 to 3 hours. Pag after 2 to 3 hours, ilalagay na sa ref. Kundi, dadami na yung bakterya. Di ba? Lalo na yung iba, Doc Lisa, init ng init. Oo, 2 hours, nakahaya, ilagay na sa ref. Pag hindi nyo kakainin agad, ilagay muna sa freezer. Halimbawa, mga 4 days nyo hindi kakainin, ilagay nyo muna sa freezer pala. Kung kailan nyo lang kakainin, saka nyo i-ref. Tapos wag masyadong madami sa isang lalagyan kasi yung bandang loob nun hindi na nalalamigan Dapat mababa lang sa lalagyan. At napakahalaga, syempre, pagkakain tayo ng gulay, huhugasan natin maigi, Doc Lisa. Paano ba magandang At malinis ang ginamit ninyo na tubig panghugas. Medyo tagalan nyo lang kasi syempre merong mga ginamit na mga pesticides dyan. Gusto natin nahugasang mabuti. Pero kung kayo ay balikbayan o FW, better wag na muna yung mga salad. Delikado sa inyo yan. Oo nga, ang dami nagtatay sa kanila. Yes. Okay. Ito, sa mga bata, paano magpapak ng safe lunch? Mga nanay, ito naman tips sa pagbabaon o yung lunchbox ng ating mister at ng ating mga anak.
Unang-una, para masarap yung mga Tetra Pak juices ng mga anak ninyo, pwede niyong i-freeze para pagdating nila sa school, malamig pa yan pagdating ng lunchtime. I-freeze muna to sa gabi. Para Yellow. para masarap siyang inumin pagdating ng lunch break. Okay. Tapos yung pagkain natin, 'di ba? Kanin, ulam, maganda meron tayong yung bag katulad nito, yung bag na lagyanan, yung insulated ganito, bag insulated para bag. makip niya yung warm. Mas mainit-init pa pagkakain na sila. At mga bata, maghugas ng kamay. Bata at matanda, maghugas ng kamay bago kumain. Tagal-tagalan nyo. Tapos, yung inyong mga lunch, ilagay mabuti dun sa bag para hindi siya masira at hindi pasukin ng mga insekto. Yan, kung hot talaga, meron talaga mga tamang lagyanan para sa mga hot soup. Yung hindi mo na kailangan, pagkatapos, itatapon mo na. Ikaw, Doc Lisa, binabandian mo, di ba? Yung mga maiinit, di ba? Oo. Like, paano binabandian ito? Ang gawain ko din, yung mga baonan ng mga bata, tsaka spoon and fork, binabanlian ko sila. Bago ko banlian nyo muna para sure na na-sterilize nyo yung baonan ninyo. Bago nyo ilagay itong hot food ng inyong mga anak, katulad ng mga sopas, kanin, mainit na ulam. So, maganda na banlian talaga yung baonan. Tapos, syempre, itatapon ng tamang paraan. Yung mga hindi na kailangan, yung mga mabubulok. May nagtatanong dito, Doc Lisa, about pagtatae daw, paano daw paggamit ng Orisol kasi nagtatae daw siya ngayon. Oo. Yung Oresol, Makita natin siguro dun yung Oresol. mas madali. Marami namang nabibili sa botika. Ito ang Orisol. Yes. Kapit mo na lang. Naka-sachet form siya. Ito ang itsura ng Oresol. So, isang sachet. Wag po tayong gagamit ng sobrang init na tubig. Yung yung pinalamig ng tubig pero kailangan boiled or bottled water. At isang sachet ilalagay sa isang basong tubig kasi ang isang basong tubig, mga 250 ml yan. So, basahin nyo rin kung yung nabili nyong Oresol ay pang 1 glass o pang 1 pitcher. Pero kadalasan, nakalagay doon 250 ml or isang glass ng isang baso ng tubig. Yes, Doc Lisa. So, pag nagtatae tayo, ang maganda ay, syempre nagtatae tayo. Kung may pera, bibili tayo ng Orisol para, syempre, nagtatae ka, lumalabas yung sodium, potassium sa katawan mo, kailangan ma-replace eh. Kasi pag naubos yan, naubos yung matutuyuan ka, dyan namamatay yung tao. Kaya yung iba, pag tuyong-tuyo na, uhaw na, hindi na makakain, ayaw na pumasok yung liquid, dadalhin sa ospital, lalagyan ng swero, hindi magagastos tayo ng malaki. Pero habang nasa bahay pa, kung kaya pa painumin, iinom tayo nitong Orisol kasi para siyang swero. Swero, generic to eh. So para siyang swero, pakita natin yung component nitong Orisol, o kita mo. So meron siyang sodium, para siyang asin, di ba yan? Sodium chloride, laman niya. Meron siyang potassium, napakaganda ng potassium. Tapos, importante, glucose, sugar. So, ang laman lang talaga nito, sugar, tsaka salt, di ba? Sugar, ito yung sugar, glucose, tsaka salt, di ba? Tapos, ihalo mo sa isang basong tubig, depende sa dami ng dinumi mo. Let's say, pumunta ka sa banyo, dumumi ka ng, tingin mo, 2 basong dumi ang lumabas, ganun karami, inom ka rin 2 baso nito. So, isang baso, hahalo mo to. So, mapapalitan. Ngayon, kung wala kayong pambili ng ORS, hindi kayo makabili nito, ang gagawin natin, gagawa tayo ng sariling Orisol. Simple lang. Kuha kayo isang basong tubig, 1 glass water, tapos lalagyan mo ng konting asin. Konti lang. Sa isang basong tubig, siguro mga 1/4 na asin. 1/4 na asin, tapos 2 kutsaritang asukal. So, matamis siya. 2 kutsaritang asukal, 2 teaspoon sugar, lagay sa isang basong tubig, plus 1/4 teaspoon ng salt. So, yan lang. Inom ka lang na inom niyan para na ring Orisol. Meron ka ng glucose, meron ka ng sodium chloride. Yung potassium, kunin mo na lang sa saging. Ha? Yan ang panlaban natin sa pagtatae.
Okay, sa lahat ng tatae, sumasakit ang tiyan, imbis na ma-hospital kayo, itry nyo to. Yan, saging, tapos yung matatamis, yung sinabi ko nga, pwedeng juice, pero kung kaya nyo sarili nga, isang basong tubig, 2 teaspoons of sugar, and 1/4 teaspoon ka piranggot lang ng asin. Tapos kung gusto nyo shortcut, pwede ito. Kukuha kayo ng ORS. Okay? Yes, Dr. Lisa. Oo, idagdag ko lang anong mga pwede nating ipakain, yung brat diet. Bukod Oo, po brat doon, diet. pwede din to sa mga babies ha. So, pwede yung ating banana, i-mash lang or durugin. Tapos rice, napakaganda po ng rice kapag tayo ay nagtatae. Gawin nating lugaw. Tapos doon naman sa mga babies, pwede yung lagyan nyo konting asin, konting asukal. Tapos sa mga malalaki naman, lugaw. Huwag muna yung mga mamantika. Yes. Tapos apple bilang prutas at yung tsaa. Kasi maganda yung tsaa ay mainit-init sa sikmura para makalm yung iyong sikmura. Question ni Fe Andaya, buko juice, pwede daw ba, Dr. Lisa? Yes, actually idadagdag ko. Layo lang. Idadagdag ko dito sa mga pwede nating inumin, okay. Oo. 'Di ba yung pinakulo ang tubig, bottled water na brand name, mainit na kape, mainit na tsaa. Tapos buko, yung bagong bukas na buko. Kasi huwag naman yung matagal ng bukas na sisira din. So bagong bukas na buko, safe din 'yan. Okay, very good. So, yan ang question ninyo. Kita mo, instant sagot. Instant sagot ginawa natin para masagot ang tanong ninyo. So, ang next tip natin, ito yung mga bakterya na pwede makuha sa pagkain. Marami kasi sa inyo, hinahayaan na sabihin nyo, ay, kakain lang ako sa tabi-tabi, wala namang delikado dyan. Pero delikado po. Kasi nakita nyo, ang daming bakterya na pwede makuha. No? May Listeria, Campylobacter, ito yung pinakita ko kanina sa picture, di ba? Salmonella, E. coli. Ito, tingnan natin, oh. Ito mga sintomas. Yes, pahiram Doc Lisa. Ito, pag Listeria, kita mo, magtatae. Fever, masakit ng katawan. Pag yan na nakain mo. Ito, pag Campylobacter, masusuka, sasakit, nagka-cramps, humihilab ang tiyan. Ito, pagsusuka din, diarrhea, lahat to, puro food poisoning to eh. Yan ang iba't ibang klaseng bakterya. Salmonella, parang typhoid fever, mag-chills ka pa, magsusuka ka pa. Ayan o, tapos E. coli, lahat yan magtatae at pag natuyuan ng katawan, nakamamatay. Anong source nito? Okay, so mag-ingat sa paggatas na hindi pasteurized, yung mga keso na, paano ba ito, Doc Lisa? Minsan, hindi mo alam ang source eh. Ito, hilaw na karne. Ha? Ito, pwede ka mag-Campylobacter. Mga soup, hindi gano'n naiinit, kulang sa init. Salmonella sa itlog, di ba sinasabi ko sa egg, poultry, containing eggs, ingat din. Kaya yung iba, sabi ko nga, kakain ng egg, lutuin maigi, 1 egg a day. Huwag naman yung 6 eggs in a day o 10 eggs. Kumain kayo 6, 10, hindi mo sure paano ko yung isa doon may salmonella, di ba? Baka mapuruhan tayo eh. Kaya maganda pa konti-konti lang ng kung ano-anong pagkain para hindi tayo mapuruhan nitong mga bakterya. Kasi oras na kumain ka nung isang buko salad na puro bakterya o 6 na itlog na puruhan ka nito, doon na ospital. Kasi napuruhan ka nung bakterya eh. Ito. E. coli, contaminated, mga ground beef. Yan. So, ang tips ay talagang lulutuin maigi. Yes, Doc Lisa? Meron ka mga tips? Pakita natin. Okay lang dyan. Kuna ko na lang dito. Yes. So, pagluto natin, ito, tips ni Doc Lisa. Oo. Yung mga, paano nga ba tayo nagtatae, no? Halimbawa, yung nag-prepare ng pagkain, hindi naghugas ng kamay. Yan nga sinasabi natin eh. Kailangan maghugas ng kamay bago magluto. Dahil hindi siya naghugas, yung mikrobyo, yung bacteria na pinakita ni Doc kanina, katulad ng Staphylococcus na laging nakatira sa ating balat, ay nahulog dun sa pagkain na pinrepare nung taong hindi naghugas ng kamay. So, napunta na doon. Ngayon, yung pagkain, hindi nalagay sa ref ng mga ilang oras. So, dahil hindi siya naka-ref, naglabas na ng toxin o yung sinasabi nating laso, nag-multiply. Kahit i-reheat mo ng konti, hindi na rin mapapatay yung toxin na inilabas. Kasi matibay ang toxin eh. Matibay yan. Yung labas niyan, yung cell niyan, cell wall niyan,
matibay yan. Ito yung mga cell, napakita ko kanina sa labas. Tapos, Matibay. kinain mo ulit itong pagkain na to. Ito, kinain 1 ulit. hanggang 6 na oras, bigla ka nang magsusuka, masakit ang tiyan, magtatae. Yan ang tinatawag natin food poisoning. Kaya di ba nababalita natin, ang daming na food poison ng mga bata Oo, sa sa eskwelahan Pilipinas, or ang sa dami. parties. Minsan pa sa atin, hindi nilalagyan ng label yung mga asin o asukal. Meron ako na nakikita, minsan sa bahay ng mga pinupuntahan namin, minsan sa barangay, meron siyang pamatay ng daga, hindi niya na-label, di ba? Tapos, minsan nababalita, yun ang nahalo sa pansit canton at merong namatay na mga bata sa school. Very common yan eh. Kala niya, nilalagay niya asin. Lagay siya ng lagay asin, asukal. Yung pala, pamatay pala ng daga. Paano nangyari? Kasi hindi niya na-label. Hindi sinulat na asin, asukal, o lason. So, ito yung mga... Lason, wag ihahalo sa kusina. Huwag lalagay sa kusina. Okay? So, ito yung summary ng ating tips. Doc Lisa, lutuin maigi. Number 2, separate. Do not Hiwalay ang prutas gulay sa karne, isda. Tapos, maghugas ng kamay bago magluto at bago kumain. At ilagay agad ang mga pagkain sa ref. Okay. So, yan na. At least nakita natin para sa kanila. Since pinag-usapan na rin natin, Doc Lisa, yung mga tips na pangbata, ito maganda to para sa kanila. Nakita natin, ituro natin na backpack tips sa mga bata. Ito, mga masakit ng likod, Doc Lisa. Actually, hindi lang ito pangbata. Sa atin ding mga adults, hindi ba ang dami nagko-complain, sakit-sakit ng likod, ang sakit-sakit ng dibdib. Pag binuhat ko yung bag ng mga nanay, dala pala yung buong bahay dun sa bag. So, ito pong tips natin, pang bata at pang adult, pang lalaki at pang babae. Backpack tips or yung tips sa pagbabag. Pag may bag tayo or may backpack tayo, maganda medyo padded dun sa likod. Yan. Padded kailangan para malambot. Tapos medyo malapad yung shoulder strap. Tapos padded din siya para hindi masakit, para may kutsyon pagdikit sa inyong balikat at sa inyong likod. Tapos, minsan mas mabigat pa yung bag kesa doon sa mga inilagay. So, tignan nyo, kailangan lightweight material ang ginamit sa inyong bag. Mura nga ang bag, kabigat-bigat naman. So, sa akin, very important yung weight ng mismong bag. At maraming mga lagyanan para ma-distribute yung weight. Ano ang example ng pwede o kaya nating kargahin? Kailangan 15% ng ating timbang. So, kung yung bata wala pang 50 pounds o 50 pounds, kailangan mga 15% nun, mga 7 pounds lang. Huwag nyo siyang bigyan ng pagkarami-raming libro at saka notebook. Ang sinasabi ko nga, yung iba nasa backpack, pagdalhin nyo pa siya ng isang bag dun sa kamay niya para distributed yung weight. So, kung mga 60 pounds, kailangan mga 9 pounds lang. Yan. Kung 76 pounds, kailangan 11 pounds. Tayo, kung 100 pounds na tayong adults, dapat 15 pounds lang. Or sinasabi ko, hati-hatiin yung dala. Merong iba nasa backpack, yung iba nandun sa kamay, hawak-hawak ninyo, or pwede rin body bag. Pero kailangan magaan yung bag. Huwag yung bag pa lang, ang bigat na. Yes, kawawa yung bata, kawawa yung mga anak natin, baka makuba, bata pa lang makukuba na sila.